Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang pwedeng clear message dito, ayaw kasi ng China na lumapit tayo dun sa Baho de Masinloc, no? Sa Scarborough Shoal. At number 2, ayaw nilang i-enforce natin yung arbitral ruling na panalo tayo. So, ginagawa nila yan para itaboy tayo, para hindi tayo makalapit doon sa Baho de Masinloc na alam naman natin na traditional fishing ground ng Pilipinas yan, no? Wala pa yung Amerikano dyan, no? Wala pa yung ibang bansa, nangingisda na ang Pilipinas dyan sa Baho de Masinloc. Alam nyo, yung UNCLOS, 1982 lang nagawa, no? At pinirmahan ng China yan at niratify noong 1996, no? Pero bago ang UNCLOS, ano ba ang batas na sumasakop sa karagatan? Wala po, di ba? Ibig sabihin, lahat ng bansa, pwedeng lumayak, pwedeng mangisda, pwedeng anong gawin nila dyan. Sa high seas, libre po sila. Kasi wala ding territorial water nun eh. Wala ding continental zone. Nangyayari lang po yung maritime zone na yan noong 1982 sa UNCLOS na pinirma sa Caracas, Venezuela. No? Dahil nung unang panahon, sinasabi ng China na meron silang historical rights, lahat naman lumalayag dyan eh. Pero nung pinirmahan nila yung UNCLOS at sila nag-ratify noong 1996, they relinquished, no, all the rights that they had before. Kasi pumapailalim na sila sa batas ng UNCLOS. Ngayon, bakit hindi nila sinusunod ang UNCLOS? Yan ang malaking tanong. Ayaw nila. Bakit nga ba? Oh. May isang bagong element din dito, Mogs, di ba? Dahil yung binanggit nyo ni Christian na Chinese scholar, no? Ang isang sinabi nga niya, katulad ng sinabi nyo kanina, ay nagbago, game changer, yung ating victory sa UNCLOS. Pero correct. Yung ikalawa na binanggit niya, itong scholar na ito, anong pangalan niya ulit, Christian? Taga lang, hanapin ko ulit. Go. Tuloy lang. Mas magaling ka mag-pronounce eh. Baka nga mali, kaya ko ulitin eh. yung isang binanggit niya ay mukhang yung kanilang mga espiya rito nag-report na sa kanila na may plano yung Philippine government na mag-file ng ikalawang kaso sa UNCLOS based on environmental grounds. Oo, yung hinahanda ng DOJ, oo. Oo, binanggit na yan eh, no? Hindi pa yan lumalabas sa publiko eh. So malamang sinabihan sila ng mga traidor at mga taksil na nandito sa ating bansa na may plano ang DOJ na magsampa ng second case sa UNCLOS. At ikalawa, kung magsasampa ang Pilipinas ng second case sa UNCLOS, baka ganahan yung ibang mga bansa na claimants din, katulad ng Vietnam, na mag-file din ng similar case. Yun yung sinabi nito scholar na ito. Kaya isang dahilan yan kung bakit nag-i-scale up yung aggression ng China. No? Para ma-discourage yung mga nagpaplano na magsampa ng kaso na gumaya sa Pilipinas. Dahil pinatunayan natin na kayang manalo ng isang maliit na bansa laban sa isang superpower. No? Yun yung sinabi nitong scholar na yan. Tsaka usually, di ba pag if you want to know what a government like China's is thinking, natetelegraph yan through the writings, no? O kaya mga pronouncements sa kanilang mga scholars o ng kanilang state media. So, importante i-monitor yan, no? The same way na pag may mga pro-China o kaya mga propagandista dito, no? Sa Pilipinas, parang ito rin yung nagko-communicate, diba? Tama ba? Yung mga pangit. Mogs, pasensya na kasi ang context yan, itong guest natin, sabi niya, yung mga pro-China na propagandista daw dito sa Pilipinas, ang papangit. Yan tao yung mga pangit eh. Okay. Teka, kayong dalawa, para kayong behesara sa mga sa all things military, no? Si Mr. Ronald Llamas, mahilig sa baril yan, no? Google nyo na lang.
Okay ba? Hindi, ano yan, maganda yung nilatag ko lang kasi ang tanong ko sa inyong dalawa, gentlemen, diba doon pa natin nadidinig dito sa ongoing modernization ng ating Armed Forces of the Philippines, ito kasi yung tumatak na term sa akin, pero alam ko rin sa latest modernization program, iba na yung term, diba? Pero umabot na ba tayo rin sa tinatawag na credible defense posture? To the point na kahit paano, kunwari China, kung aatake, medyo mag-iisip kahit paano kasi kayang makapanakit, kaya magpadugo ng ilong. Umabot na ba yung ating capability sa ganun level? Layo pa. Malayo pa. Nagsisimula pa lang tayo. Miski may, dumating na ba yung BrahMos? Wala pa ba? Yung BrahMos? Andun na yung dalawang BrahMos dalawang battery, no? Yung isa ilalagay sa Lubang at isa ilalagay sa Puga Island data, no? Pero 5 minuto lang, ubos na yun. Oo, malayo pa. Malayo. Ang frigate mo, dalawa lang. So ba hindi pa enough to? The world's largest coast guard. Tsaka mas marami ng barko yung China kaysa sa US Navy. World's biggest navy na ang China, di ba actually? No. Secretary. Ayun nga lang, malayo. In terms of quality, lamang pa yun ng Amerika dahil may 11 nuclear-powered aircraft carrier. Yung China, dadalawa lang, di pa nuclear-powered. Conventional pa yun. Yung minimum defense capability, no? Minimum nga eh. Ibig sabihin, walang ibabat-bat yun. Minimum lang eh. Ang tingin ko pa rin, ang pangunahin nating strategy is asymmetrical warfare. No? Political judo pa rin, no? Political judo. Tirahin natin kung saan sila masasaktan. The economy, no? World opinion. Dahil nakatali yung kanilang ekonomiya, whether they like it or not, sa mundo, no? Bagamat may mga malalaking kumpanya ngayon sa Amerika na nagda-diversify away from China, malaking bahagi pa rin ng supply chain ay integrated sa buong mundo. Kaya kung matatamaan yung China sa global na pagtingin, doon sila masasaktan. Kahit kasi mag-scale up tayo, kahit gamitin natin yung lahat ng budget natin, no? Wala ka lang itira sa corruption. Wala ka lang itira sa no? Wala ka lang itira sa wag naman. Maraming magagalit diyan. No? Wala ka lang itira sa People's Initiative. Wag ka na. Kahit wala nang matira diyan, lahat ilagay mo na lang sa sa pangbili ng minimum capacity, no? Sinasabi ni Christian, no? Hindi pa rin tayo makakahabol sa China in 100 years. So labanan mo sila kung saan sila masasaktan. Asymmetrical warfare pa rin. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.